drama, digit mo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Tatamayan ka namin, sabihin mo sa amin. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang drama mo. Uy, hindi ka magdadrama ngayon. Same, pero iba. Hello naman sa mga pangga natin na may problema. Pero pinipilit kalimutan, nilulunok, iniiwasan, pero hindi. Lumalabas talaga sa mukha. Ay, why naman like that? Minsan may ganun no? Yung kahit anong pigil mo, nakikita talaga sa hibla Alam mo yung guhit ng bibig, di ba? Hindi nyo maitatanggi kapag meron nangyayari sa kalooban mo. Talagang kusang gumaganon Kusang naging parang bulldog yung itsura natin kapag meron tayong dinadala. Ang sagwa naman naging bulldog. Pero at least kahit pa paano, cute ka dyan. Patingin nga, hello naman sa Facebook world. Present na ba ang lahat? Hello kina Hector, hi. Ayan, i-like and i-share nyo na bago tayo magdramahan ngayon. Bilang syempre, ito naman sa programa natin, wala tayong pag-uusapan kung hindi ang drama ninyo. Diba? Total, wala ka namang makausap. Mahirap namang mag-rant sa Facebook. Minsan ganun O kaya gusto mo mag-rant sa TikTok, ang hirap din naman. Pag nag-post ka, sasabihin, ganito, ganyan kasi, di dito na lang. Pwede code name. Ready naman kayo? Medyo nakakatawa. Actually, ang light lang ng problema natin ngayon, Napakalayo sa pinagdadaanan ng buhay natin today. Ang daming ganap kasi sa paligid, sa totoo lang, sa Facebook, Sabi rito, Sheena, okay ka na ba? Okay na po, yes. Hi kay Robert Venyar. Okay na tayo. Kailangan natin maging okay, di ba? Kasi kapag hindi, wala mangyayari sa buhay natin. Ganun. So, kailangan pilitin natin na maging okay pa sa all right. At para okay na tayo, eto na ang story time. Ready ka na ba? Ready ka na, wala kang magagawa kasi sasabihin ko na. Sheena number 1, sabi. Iboto niyo ako, dali. Eto na. Nakakaloka. So, ang ganap po nito ay sa office. Lalaki ang may problema ngayon. Uy, parang true to life, Charis. So, eto yung ganap. Ang haba kasi, na lang natin napagbintangan yung ka-office mate niya na nag-iwan ng sama ng loob sa CR. Okay, so ganito yung eksena. So merong sama ng loob sa CR at napagbintangan yung isa. Pero ang totoo, siya talaga yung hindi nakapag-flush. Kasi sabi ko sa mga kumakain nakakaloka. Yung mga ganitong problema, kadalasan panlalaki. Bakit ganun? Ba't nyo ba nakakalimutang mag-flash? Ano ba? Sabi, yung totoo, ako talaga yon. At nakukonsensya daw siya sa part na yon dahil inaasar na lagi yung ka-opisina niyang lalaki. Lahat kasi siya yung tinuro at siya na rin yung tumpukan ng asaran sa office. Hindi naman siya makatanggi dahil nga halatang halata sa pagmumukha niya na guilty din siya. Pero yung totoo, hindi naman daw talaga siya, kundi itong si sender. Ang sabi niya rito, nakukonsensya daw siya, pero at the same time, nahihiya din siyang aminin dahil bago pa lang siya sa office. Ano ang gagawin niya? Lumipas na daw yung 1 week, pero naiisip pa rin niya sa tuwing makikita niya itong kawawang si Kuya. Okay, nagets niya ba yung kwento? Nakakaloka. So hindi naman sila magtropa, bago lang sa office itong si Kuya at meron na pagbintangan na nag-iwan ng sama ng loob sa CR. Ngayon, ito si Kuya for the tanggi na siya yon. May nasising iba. Ikaw ba, pag kayo babawiin nyo pa yun? Ewan ko na, depende siguro sa ugali ng isang tao. Kasi kung ako nasa kalagayan mo, kung nag-iwan ako ng sama ng loob, di aminin ko na ako yun. Kung alam ko naman sa sarili ko talaga na ako yun. So, depende rin kasi merong mga taong mahiyain, yung talaga nila maamin, di ba? Na tipong, alam mo yun, yung pinagpapawisan sila ng malamig, tapos kakabahan na sila, na mamamatay na lang sila, pero hindi sila aamin.
Pero meron din namang mga tao na kengkoy na okay lang. Na, oy, ako yun, nakalimutan ko kasi. Ganyan. Pero bilang ikaw, nababother ka na, friend. Kung nakokonsensya ka at feeling mo affected na yung si kuya, naka-opisina mo, eh di sabihin mo na lang kahit sa kanya lang. Sabihin mo na, uy, pasensya ka na, nahihiya kasi ako, bago lang ako dito sa office. Pero ako talaga yun. Kayo nag-iwan ng marka sa CR. Huwag ka na maingay, sa atin na lang dalawa. Pwede namang ganon. Diba? Total pareho naman kayong lalaki. Wala namang ilangan yun kapag sa mga lalaki. Actually, kahit naman minsan sa babae, pag ako nga, alam na nila kapag sa CR eh. Oy, saglit lang ha, may gagawin ako, may meeting ako sa mayor, ganon. Kasi una sa lahat, ang CR po, ginawa naman yan para paglabasan nyo ng sama ng loob. Meron ba CR na babango? Ano ka ba? Wala naman, di ba? Yun kasi mahirap sa atin kapag kunwari may nag-CR. Kung may ginawang kababalaghan sa CR, sasabihin, oy, ano ba yan? Ang baho. Ano ba yan? Umano na naman si ano? Lagi na lang yan kapag umano rito, napakabaho. Hindi mabaho talaga eh. Alam ka ng mga air freshener yung nilalabas niya, di ba? O gumamit tayo ng mga pabango, pwede naman yun. O yung bathroom kineme, pwede. Pero normal po yan, nagawain naman ng tao, walang masama, okay? So, yung mga ganyan, carry lang. Carry lang aminin, hindi yan nakakahiya. Total nakokonsensya ka na para umabot mag-message ka dito, di ba? So, wala naman awkwardan ka dyan. O baka nagiging close na rin kasi kayo. Bilang bago ka nga. Bago ka nga talaga. O kayo, ano masasabi natin kay kuya na namang problema dahil nakokonsensya siya? Ako, may laging dalang pabango para madesemula ang amoy, sabi ni Peter Smeng. Yung iba, ang technique po nila, naglalagay sila yung sa posporo, yung pinaka-isang ganun lang, isang palito lang, mawawala na yun, automatic yung amoy. So, itry nyo rin pong gawin yun. Bibigyan ko kayo ng mga tips. Pwedeng yun. Or, magbaon kayong spray, di ba? Meron naman yung mga, tawag dito, pabango, o kaya, ano yung tawag doon, parang pandowny, ganyan. O, pwede yun. O kaya alcohol. Pwede mo na maisingit yan. Marami namang paraan. Pero syempre may bakas pa rin talaga yun. Hindi po matatanggal yun. Asa na yung partner mong potrages? Ayun na, potrages na. Naglalabas ng sama ng loob sa CR. Actually siya talaga yung nagpadala. Sabi rito, kung ako aaminin ko na para sa ikakapayapa ng lahat. Sabi ni Ervin. Totoo. Kasi para maging big deal yan, friend. Quiz na. Color key. Siguro nung high school, pwede papapasa pang issue yan. O kaya elementary yan. Matatandaan mo, di ba, kung sino yung mga gumanyang eksena sa eskwelahan. Pero kapag nagtatrabaho na tayo, parang hindi na. Kapag nagtatrabaho nga, komportable ka nang magsabi, di ba? Uy, malakas ba yung bidet? Ganyan. O kaya, uy, meron bang tabo? Uy, meron bang ano dyan? May wet wipes ka ba? Uy, friend, pakiano naman. Mag-abang ka sa labas. Ganun, di ba? Kasi, mas kahit papaano, nagmamature na tayo. Yung utak natin, ha? Normal lang yan. Okay? Kalma nyo na mga balon-balunan ninyo, ha? Kuya, patingin nga sa picture nga. Gano'n ba kalaki yung... yung iniwan mo para pag-usapan ka. Alam mo, may na-witness akong ganyang eksena. Yung ikinabara talaga dito sa sa office. Pero syempre walang umamin at hindi na rin naman inalam. Kasi para ka naman baliw para interviewin mo lahat na, hoy, sino yung umanod sa CR? Diba? Hindi na. Habang nilalamig ako dito. Effective, ba? May binili si Kuya Chikong gadget dito na may pausok. Ang lamig. Para nakatapat yung rep. O, yun. So, okay. Hindi mo naman i-interviewin yung mga tao. Ano ka? O, ikaw ba yun? Kasi nagbara yung CR? Hindi. O, eto. Naalala ko yung classmate kong na-jeb sa school tapos naging tampulan ng tukso ng elementary days. Nagkalimutan ng pangalan after ilang taon pero yung pag-jebs hindi nakalimutan. Kahit nag-reunion
Ang naaalala pa rin namin yung pag-jabs niya. O di maganda, ako yun. Ako yung nag-jabs lagi sa school. Kaya natatandaan nila ako. Hi friends! Ang mild pa nga ng mga istorya ninyo eh. Naku, pag nalaman nyo kung paano jabs ang ginawa ko. Oh. Kung ako yan na aminin ko, sasabihin ko, nakikiamoy ka na lang, nagreklamo ka pa, sabi ni Joy Joy. O, di ba? O, eto. Hello daw po and pa-shoutout daw sa asawang maganda na si Madeline Ledesma sa Scarlet Lady Virgin Ship. Hello po sa inyo, Mark Anthony Freo. Yan. O, ikalma nyo na ha. Normal lang yan. Walang dapat ikabahala. Maglabas tayo ng maglabas, huwag lang magbabara. If you need help, edi ipa-turbo mo yung yung inidoro, okay? Buti naman walang nagsaksakan at nagbabuyan ngayon sa ating drama. No? Ganyan lang. Ganyan lang, chill lang tayo. Tapos palakihin natin yung mga labasan loob. Hi, Owel Mabel. Dahil dyan, uuwi na naman tayo ng masaya. Mas maganda na yan yung naaalala natin, yung paglalabas ng mga gearbox na yan. Kaysa yung mga malulupit at masasakit, masasalimuot na problema, di ba? Kaya naman, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan, pero ating napag-usapan. Kaya ang masasabi ko lang ay, anong drama mo? Kung may drama ka bukas, ay pag-usapan natin yan. Malay mo, ikaw na yun. Mga shotgun. Mamaya may shotgunin tayo. Naku, chipaan na daw mamaya. Uy, pag nagchipaan. Kasama si Kuya Chico and Papa Jackson. Susunod na yan. And kung hinahanap niyo po si Potragiz, ay i-follow niyo po sa Facebook si Jimbo1067. Okay? Watching you while getting ready to work. Wow. Since baka di ang pagrereklamo na yan. Hindi ba siya jumijebs? Oh. Oo nga. Galit tayo doon, no? Hindi ka ba nag-jebs dyan? Alam mo naman, nirereklamo mo. Charis. Okay na sila, bati na sila, ha? O, siya. Ako ay exit na, mga bangga. Maraming salamat sa inyong lahat. Alvin, hello. Alvin Tabamo, hi. And sa lahat na nandito po, hello. Happy birthday. Happy birthday. It's time to go, mga bangga. Susunod na The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico. Mamaya abangan ng chipaan daw. Tutok lang, nakasama't nakapiling ninyo. Nag-iisang pabebot na si Sheena. Dito lang yan. Sa programang Anong Drama Mo na number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihing radyo, sabihin mo.